bawat nanay, mahalaga ang tamang nutrisyon ng anak dahil ito ang susi sa malusog na kinabukasan. Sa totoo lang po, nakulaon na tabang ang pagkandak ng building program, tanganing masiguro ang kalusugan as in makay na nutrisyon para sa mga katiyan. Dahil pag sinabi po bagang feeding program, ang mga itatautang mga pagkakan sa mga katiyan is itong mga masusustansya talaga na kinakaipuhan kan sa indang mga hawak. Tanganing malabanan nga itong malnutrisyon as in masiguro na mga nutritious foods ang malaog sa indang mga hawak. Pero dapat talagang continuous ang pagtaw sa indaning mga masusustansyang pagkakan, ako kang mga butas asin gulay, mga sugo, and gabos na mga masusustansyang pagkakan na kinakaupuan kan mga ati. Kaya talagang napulaon na maray ng mga bagay, napulaon na katabangan para sa kaakihan na dapat ang tiglalaw sa indang mga hawak ng mga pagkakan, mga inumon is masusustansya. Kaya kumbaga pag masustansyang pagkakaan ang sayang ilalawag sa isang hawak, bako lang hawak ang ma-improve kundi maging ang sa indang mga kaisipan, mas magiging sharp, habang sila nagdadakula, dailang healthy ang sa indang hawak, kundi magkakaigwa po sila ni makay na kaisipan, kumbaga madakula silang mga matatalino. Para sa bawat ang complementary feeding sa pinaka-importanting aspeto sa buhay kan sa aki kasi dapat sa edad na iyan na itataon na ang tamang pagkakan, na-introduce na ang tamang pagkakan as in ang gatas kanina day naman sapat sa nutrisyon, kaya ang complementary feeding iyo ang makomplement sa nutrisyon na kaipuhan kan aki. So ang tandaan lang dapat may tao sa aki ang tamang panahon kan pagpapakakan. Gaano kadalas ang pagpapakakan, as in kung gaano kadakol ang dapat na kinakakankan sa aki. Maganda yung epekto sa katawan ng baby pag natural food. Tapos, mas madali siyang nakalakad. Yun ang nag-effect. Tapos, very healthy ng katawan niya. Hindi siya madaling sakit. Hindi siya sakitin. Yun po ang tingin ko. Basta yun yung observation ko. Kaya sabi ko, continuous ko lang. Hanggang sa ngayon, awa naman po ng Diyos, hindi siya namimili ng pagkain pati. Yun ang maganda sa kanya. Kasi nung natuto siyang kumain ng solid food as natural food, nung nag 1 year old siya, kilala niya na po yung lasa ng kalabasa, ng carrots, ng patatas, ng egg, ng kung ano beans, kahit po yung string beans, pag nilaga ko lang siya, kinakain niya po with lemon, sito, and salt. Yun lang to. Minsan po soy sauce and lemon. Sa nutrisyon, kasaboy akong sinusuportahan para maging magayon po ang mga ang health nga ni kang kaakian. And by means of complementary feeding, igaw po kaming ginibong intervention sa tuyang mga undernourished kids. So, nagbakal po kami, nag-purchase po kami ng Big Simo, na kumbaga ipifeed mi po sinda sa loob ng 120 days para talaga cater si tamang nutrisyon sa loob kang hawakan si mga kaakian. So, by means of that, kami ngunyan, kumbaga, na-minimize me and then lessen me itong mga undernourished kids sa samuyang barangay through that program and project. So, sana, and maut me na ipadagos po yung programa niya. Pinapayuhan namin natin sila magamit ng mga artificial foods. Tapos huwag din silang gagamit na itong mga seasoning. Kung hanggat maaari, yung mga albaw ng patatas, kamote, ilalaga, imamash, yun ang padikit-dikit ng ipapakasakasal sa aki, lalo kung bago pa lang siyang mag-try na magkakan para hindi naman mabigla. Pero sinasabihan ni Gary ang mga magurang, mga ina, na ipadagos ang pagpapadede sa saindang aki, dahil pagpundohon.